Panginoon, purihin ng Diyos. Amen. Amen. Mga kapatid, nakaranas na ba kayo sa buhay ninyo na nagkaroon kayo ng isang napakalaking panghihinayang na kumbaga parang kung nagawa ko lang sana yon, sana hindi ganito yung buhay ko. May mga ganun ba kayong experience na para bang isang napakalaking sayang na sana ginawa mo noon pa, pero ba't hindi mo ginawa? Kaya ngayon ay pinagsisisihan ninyo yung inyong napakalaking panghinayang na hindi mo nagawa noong unang mga taon ng buhay mo. Alam nyo, sa umagang ito, yan ang pag-uusapan natin dahil ito po ay isang parabola na patungkol po sa isang napakalaking panghihinayang. In fact, itong panghihinayang na to, it's about eternity. So, the title of our sermon is Too Late to Repent. Huli na bago maghingi ng tawad. So, it's about the story of rich man and Lazarus. So, tingnan po natin that there are actually three characters here. The rich man, Lazarus, and Father Abraham. So, ito po ay kinuwento ni Jesus Christ sa harap po ng mga Pariseo. Kasi yung mga Pariseo, they were the religious leaders during that time. Yung mga religious leaders during that time, sila yung mga kontrabida sa buhay ni Jesus. In fact, sila yung nagpapako kay Jesus. Pero sila yung mga religious leaders, kabisado nila ang Old Testament. Kaya lang, hindi sila makapaniwala na si Jesus ay siya yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya pinapako nila sa krus. At inggit na inggit sila dahil yung popularity na nasa kanila dati, napunta kay Jesus Christ. And then, pero itong mga Pariseo na to, ang isa pa sa masamang ugali nila, mga mukhang pera. Kumbaga, yung templo ay, kasi bago ka sumamba noong unang panahon, or pag sumamba ka, dapat may aalay ka. Kaya lang, itong mga Pariseo na to, yung mga inaalay ng mga Israelites, kinukuha nila, kinukulimbat nila. Grabe yung kanilang kasakiman, greed, yung greediness nila sa pera. That's why, binanggit ni Jesus itong parable na ito para patamaan at ituwid yung maling pag-iisip nitong mga Pariseo na to. So, mga kapatid, hindi lang naman yung mga Pariseo ang gustong ituwid ng Panginoon. Kung hindi, lahat ng tao na walang inisip kung hindi ang magpayaman, walang inisip kung hindi ang puro pera ang nasa isip. So, tingnan po natin, simulan po natin. The contrast of characters. Basahin po natin yung verse 19 hanggang 21. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. So makita po ninyo, meron dalawang klase ng tao dito. The rich man na nakatira sa isang palasyo at isang pulubi na tadtad ng sugat na nangihingi ng pagkain. Ang pangalan niya si Lazarus. So, tingnan natin yung contrast nila sa buhay. Number one, the rich man's description. He was dressed in royalty. Alam niyo noong unang panahon, kapag yung damit ay violet, kasi ito ay damit ng isang royalty. Kumbaga, isang damit ng isang prinsipe. So, he was dressed in royalty and ang sabi doon, siya ay nabubuhay sa kasaganaan araw-araw. So siguro isipin nyo na lang, kasaganaan araw-araw. Ang dami, puro pagkain, puro party-party. Ito yung ginagawa nitong mayaman na to. Talagang nagtatapon ng pera, no? Parang bilyon-bilyon ang pinapatalo sa sugal. Parang yung mga contractors, no? Parang yung mga politiko na sa DPWH. So, he lived in luxury, everyday extravagance, and then etong masakit. Sobra-sobra yung kanyang kayamanan, pero he ignored Lazarus at the gate. Hindi niya pinapansin. Dinadaan-daanan lang niya si Lazarus doon sa gate na nangihingi ng limos. So, tingnan po ninyo, pinangalanan ba yung rich man? May pangalan ba yung rich man o wala? Wala. Bakit? Kasi, ang gusto ituro ng Panginoon, itong lalaking to, yung rich man, dito, maaring siya ay kilala sa lupa, pero sa langit,
He's unknown. Hindi siya kilala sa langit. Kilala siya ng mga kaibigan niya, ng kapwa mayaman, kapwa makasalanan, pero pagdating sa langit, hindi siya kilala. So, and that's why, hindi siya nakarating sa langit. Now, tingnan naman natin si Lazarus. Ang description kay Lazarus, he was a hungry beggar, okay? Gutom na pulubi. And he was covered with sores. Punong-puno siya ng sugat. At siya ay nagmamakaawa. Tapos nang kumain yung mga bisita nitong rich man na to. Kumbaga yung mga mumo na pagka ipinagpag, masasaluman lang niya. Di ba sa panahon natin, di ba, yung mga street dwellers, talaga kinukuha nila yung mga pinagtapunan eh. Ang tawag doon, pagpag. So maaring itong lalaki ito, ganun din, no? Hinihingi niya yung mga pinagpagan ng pagkain, yun lang kinakain niya. At ang mabigat nga dito, yung mga aso, alam niyo sa Bible, yung mga aso, hindi sila magandang hayop. Hindi sila ginagawang pet yung mga aso sa Bible. Hindi kagaya sa panahon ngayon, ginagawang tao yung mga aso. Pero sa Bible, sila ay mga pinandidirihan na mga hayop. That's why, isipin ninyo, kung si Lazarus humihingi ng mga pagpag, kasama niya nakikipag-agawan sa kanya yung mga aso. At dinidilaan pa yung kanyang sugat. So ano po ibig sabihin nito? Kawawa itong si Lazarus. Sobrang kawawa. Naunawaan po ninyo. Kasi hindi lang siya pulubi, hindi lang siya punong-puno ng sugat, yung mga aso kaagaw pa niya sa pagkain. Naunawaan po natin. Now, what does the Bible say to all the rich people? Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamta nila ang tunay na buhay. So ito, para to sa lahat ng mga mayayaman. Dahil sabi ni Apostol Pablo, dito kay Timoteo, utusan mo yung mga mayayaman na yan. Wag nilang ilagay yung kanilang pag-asa sa kayamanan nila. Wag yung puro pera ang pinag-uusapan. Wag yung puro kayamanan, paano magpayaman. At ang sabi ni Apostol Pablo, sa halip, Timoteo, utusan mo itong mga mayayaman na ito na umasa sa Diyos. Na yung tunay na kasiyahan, hindi sa kayamanan. Ang tunay na kasiyahan ay nasa relasyon natin sa Panginoon. At ang sabi diyan, utusan mo sila na gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, gamitin yung kayamanan sa paggawa ng mabuti sa mga taong nangangailangan. Dahil kapag ginawa mo yan, you are earning true riches in heaven. Yun ang gusto ituro ni Apostol Pablo dito. Dahil makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap. Ano yung hinaharap na yun? Pagdating sa langit, meron kang bank account. Punong-puno yung bank account mo sa heaven. Ang tanong, ikaw ba, kapatid, kumusta na kaya yung bank account mo sa heaven? Pastor, paano yun? Gaano karami ba yung ginagawa mong mabubuting bagay? Ikaw ba, mabuting tao ka ba? Tumutulong ka ba sa mga nangangailangan? O ikaw yung puro kahingi ng hingi? Dapat, hindi lang ikaw hingi ng hingi, kung hindi, nagbibigay ka rin. Tumutulong ka rin sa mga nangangailangan dahil every time you help the needy, you are increasing your bank account in heaven. Halimbawa, nangailangan ka naman, Lord, kailangan ko po ng pera, pwede po mag-withdraw sa Bank of Heaven. Hindi ka tatanggihan ni Lord kasi puno na yung Bank of Heaven mo. Pero halimbawa, wala kang ginagawa, Lord, tulungan niyo nga po ako. Pwede po makapag-withdraw sa Bank of Heaven. Sabihin ni Lord, anak, zero account. Negative balance ka, anak eh. Wala ko ba ibigay sa'yo? Kasi puro ka kasamaan. Okay? Now, what does the Bible say naman to all the Lazaruses? Yung mga Lazaruses naman, sabihin yung mga Lazarus na medyo mahihirap at nagdurusa sa buhay, pero mababait naman at mananampalataya sa Panginoon. Anong sabi sa Roma 12:12? Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa.
magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Magalak kayo, be joyful because of your hope. Anong hope na to? Your hope in heaven. Mahirap ka man dito sa lupa, pero kung ikaw mananampalataya ka sa Panginoon at talagang tumutugon ka, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. And your hope is not here on earth, but your hope is in heaven, where true life is. Ang buhay natin dito sa lupa, pansamantala lang. Wala nga nakakaalam sa atin dito kung bukas buhay ka pa eh. Sino kakasigurado dito? Pastor, bukas magkikita tayo, buhay ako. Wala nakakaalam yan. Pero kung ikaw talagang anak ka ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, maaring naghihirap ka dito sa lupa, hindi ka kasing yaman itong mga contractors na to, hindi ka kasing yaman itong mga DPWH na to, o yung mga congressman at mga senators na mga ganid, mga crocs. Pero pagdating sa langit, milyonaryo ka naman. At itong mga crocs na to, itong mga salbahing mga politiko na to, aba, hindi sila makakarating sa langit. Ang destination nila, magkasama sila nung rich man sa impyerno. Now, ang sabi dito, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Sabihin, wag mo sisihin si Lord or wag mo sisihin yung maraming tao na bakit ako mahirap, bakit ako ganito. Ang sabi ng Panginoon, magtiyaga kayo. Kasi may dahilan ng Panginoon. Hindi naman ibig sabihin na habang panahon ay mamimighati tayo. Palaging manalangin. Manalangin ka. Huwag kang mag-give up sa prayer. Huwag kang tatalikod sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, maaring hindi lahat tayo, at talagang totoo naman, hindi lahat tayo yaman dito sa lupa. Walang ipinangako ang Bible na kung manampalataya ka sa Panginoon, magiging milyonaryo ka. Wala sa Bible noon. Pero ang pinangako ng Panginoon, kung mananampalataya ka sa Panginoon, pagdating mo sa langit, milyonaryo ka. Yun ang pangako ni Lord. Kaya nga, magpasalamat tayo dahil merong langit na naghihintay sa atin. Kasi kung walang langit na naghihintay sa atin, ano na ang pag-asa natin dito sa buhay? Kawawa naman tayo. Naintindihan niyo ba? That's why, let us thank God because there is heaven waiting for us. Now, tingnan Santiago 1:12. Pinagpala ang taong nananatiling matatag sa gitna ng pagsubok. Ang sabi niyan, pinagpala, blessed are the ones who remain steadfast, remain strong in the midst of trials. Are you listening? Kumbaga, halimbawa, meron kang mabigat na mga pagsubok sa buhay, pero talagang nagtsatsaga ka, talagang nananampalataya ka sa Panginoon, nanatili ka sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, you are blessed. Pinagpala ka ng Panginoon. Bakit daw? Sapagkat, kung siya'y magtagumpay, ang sabi noon sa verse, tatanggapin niya ang korona ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So, ano ibig sabihin nito? Kapag halimbawa, marami tayong nakakaranas ka ng matitinding mga problema dito sa buhay, matitinding dagok sa buhay, sa kabila ng pananampalataya mo, ang sabi ng Panginoon, magpatuloy ka lang dyan, manatili ka lang sa iyong faith, at pagdating sa langit, meron kang crown of life. Naunuhaan natin, meron kang crown of life. So, ibig sabihin, pagdating mo sa langit, prinsipe ka, prinsesa ka. Now, second major point, the consequence of choices. Tingnan po ninyo, the rich man's choices, ano ba yung consequence o resulta ng mga pagpili? Kasi itong rich man, he was indifferent to Lazarus' pitiful condition of extreme poverty. What do I mean by that? Kumbaga nakikita niya araw-araw, andyan si Lazarus sa labas ng gate niya. Pero ini-ignore niya. Wala siyang pakialam, nang hihingi sa kanya. Dinuduraan pa niya siguro. Okay, tinatadyakan niya. O kaya baka yung mga aso, ang may-ari nun, yung rich man. Sabi, kagatin nyo nga ito, dilaan nyo nga yung mga sugat nito. Ganong kasama itong rich man na to. Samantalang araw-araw, nabubuhay sa extravagance, party-party. Pero ito, nangihingi lang ng mumo, hindi niya mabigyan. So, that was the choice of the rich man. Choice niya yun eh. And then, his interest was only in extravagant possessions and daily earthly pleasures, while ignoring the condition of Lazarus. So, ibig sabihin, ang pag-iisip niya, puro kasaganaan, puro kayamanan, puro extravagance. Yun ang nasa isip niya. Paano magpayaman? Paano maging masaya?
Yun lang ang nasa isip nitong mayaman na to. At inignore niya, deliberate, ibig sabihin talagang tahasan na hindi niya pinansin si Lazarus. So, and because of his choice, he went to Hades. Dahil sa kanyang mga ganong pagpili, ang naging resulta, napunta siya sa Hades. Ano yung Hades? Ang Hades po, hindi pa ito yung impyerno. Kumbaga, this is one step to hell. Pero yung Hades, it is a place of torment. Kumbaga, tinotorment ka na doon, mga nasa Hades po, talagang tinotorment na yan, pinarurusahan na yan. Pero wala pa sila talaga sa impyerno. Yung impyerno talagang, kumbaga, times 100 ang torture dyan. Okay? Now, tingnan naman natin yung choice naman ni Lazarus, the consequence of choices of Lazarus. The Lazarus reward. He did not complain or blame God for a severe condition or extreme trial in life. Hindi niya sinisi si Lord na, ano ba naman ito? Mahirap na nga ako, ang dami ko pang sugat sa katawan, at wala pa akong bahay, wala pang magbigay sa akin ng pagkain, gutom na gutom ako. Hindi niya sinisi si Lord na, ano ba naman, totoo ba ang Diyos? Bakit niya hinahayaan na magkaganito ako? Kung totoong merong Diyos, sana hindi ako ganito. Walang ganon. Kung hindi, tiniis ni Lazarus yung kanyang kalagayan sa buhay. Nanatili siyang nananampalataya sa Panginoon, matatag yung faith niya sa Panginoon, kahit na sa kabila ng matitinding mga problema at pagsubok, kabila ng sugat, sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng gutom, itong si Lazarus nananatili, nananampalataya sa Panginoon. And because of that choice, God rewarded him. Ano ang reward na binigay ni Lord? Nung namatay siya, dinala siya ng mga anghel doon sa tabi ni Abraham, ni Father Abraham. Si Father Abraham symbolizing God. So, ibig sabihin, pakinggan niyo pong mabuti. Yung mga choices natin dito sa lupa, may consequence yan. For every choice, there is a consequence. Now, saan nakabase yung choices natin? Choices are based on our values. Ano yung values? Yung mga bagay na pinahahalagahan natin. Hindi ka gagawa ng isang desisyon na hindi nakabase sa bagay na pinahahalagahan mo. So, ulitin ko, gawin nating malinaw. Values motivate you to make your choices. And your choices will give you the consequences in the end. Tuloy-tuloy yan. Chain reaction yan eh. Hindi ka gagawa ng choices na hindi nakabase sa mga bagay na pinapahalagahan mo. Naintindihan natin. Halimbawa, dito, yung pag-attend mo ng church. Hindi ba kaya ka nasa church because you are valuing your relationship with God? Hindi ka pupunta dito kung hindi mahalaga ang Diyos sa iyo Naunawaan ninyo? Kung mas mahalaga sa iyo si Henry C., wala ka dito. Nasa SM ka. Hindi ba? Are you following? Kung mas mahalaga sa iyo yung outing, yung mga reunion, at yung mga gimmick-gimmick, wala ka dito. Nandun ka sa galaan. Pero dahil mahalaga sa iyo si Lord, mahalaga yung relationship mo sa Diyos, pinahalagahan mo yung faith mo, you are here because you made your choice based on what you value. Halimbawa, yung mga magulang, hindi ba, kaya ka nagtatrabaho dahil gusto mong itaguyod yung pamilya mo. Bakit? Mahalaga sa iyo ang pamilya Pero kung walang halaga sa iyo yung pamilya, nagtatrabaho ka para ibisyo. Wala kang pakialam kung yung pamilya mo kumain ng 3 beses isang araw. Basta yung sweldo mo, gagamitin mo, mambababae ka, manlalalaki ka, magsusugal ka. Pero dahil mahal mo yung pamilya mo, yung sweldo mo, halos ipagpatayan mo yung 1 minutong overtime para yung pamilya mo, maitaguyod mo. Naunawaan natin, yung mga estudyante, mahalaga ba sa inyong edukasyon? Mahalaga ba sa inyong future ninyo? Kung ano yung mahalaga sa iyo, yun ang ginagawa mo. Dahil mahalaga sa yung education mo, yun naka-focus sa iyo. Hindi mo inuubos yung panahon mo sa pakikipag-boyfriend, pakikipag-girlfriend. Naintindihan niyo? Kasi ang mahalaga sa iyo, makatapos ka ng pag-aaral, maiahon mo yung sarili mo sa kahirapan. Naintindihan niyo Kagaya sinabi ko nga sa inyo, 6 years ako nag-aral ng engineering sa UE. Wala sa isip ko yung pakipag-girlfriend, pakipag-boyfriend. Bakit? Naglalakad lang ako, wala monumento hanggang UE.
Kasi nga, kulang yung baon ko. Kumbaga, hindi naman kami mahirap na mahirap, pero talagang kulang eh. Wala sa isip ko yung pakipag-boyfriend, pakipag-girlfriend. Wala sa isip ko yung bisyo. Ang isa sa isip ko, makatapos ako ng engineering. Why? Because ang value ko, ang mahalaga sa akin, magkaroon ako ng magandang future, may ahon ko yung sarili ko sa kahirapan dahil ayokong mabuhay sa kahirapan ng habang panahon. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Mateo 6:33, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, lahat ng bagay idadagdag sa iyo. So my value is to obey God, to please God, and to finish my college course. Naintindihan niyo ba? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil umasenso yung buhay ko. Kasi ang focus ko, yun yung values ko eh. Kaya nakakalungkot yung mga kabataan ngayon. Noong una yung pakipag-boyfriend, pakipag-girlfriend. Wala namang mga trabaho. Kanino kaya kumukuha ng pantustos yun? Nakakataka, di ba? Now, the consequence of choices. So, itong si Lazarus, nandoon sa langit. Okay? So, tingnan po ninyo mga kapatid. Juan 5:28-29. Huwag kayong mamangha sa bagay na ito sapagkat darating ang oras ng lahat ng nasa mga libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Sila na gumawa ng mabuti ay lalabas mula sa libingan patungo sa buhay. Ang mga gumawa ng masama ay lalabas mula sa mga libingan patungo sa kahatulan. O, tingnan nyo nga, ang linaw, di ba? Hindi mo kailangan pumunta ng Bible school para maintindihan mo to. Ang sabi niyan, sila na gumawa ng mabuti ay lalabas mula sa libingan patungo sa buhay. Merong resurrection. Mare-resurrect lahat. Mare-resurrect tayong lahat. Pero, ang tanong, kapag na-resurrect yung masama at mabuti, saan kaya ang destination nila? Yung mga gumawa ng mabuti, lalabas mula sa libingan patungo sa buhay na walang hanggan. Yung mga gumawa ng masama ay lalabas mula sa mga libingan patungo sa kahatulan sa impyerno. Kaya ang tanong, habang nabubuhay ka ngayon, saan mo kinabubuhay yung buhay mo? Sa paggawa ng mabuti o paggawa ng kasamaan? Hindi pwedeng yung mga mabubuti. Papayag ba kayo? Yung mga mabubuti, yung mga gumagawa ng kabutihan, yung mga sumusunod sa Panginoon, sa impyerno punta natin. Papayag ba kayo? Hindi. Di ba? At papayag ba kayo mga masasama, yung mga corrupt, kasama natin nasa langit? Papayag ba kayo? Hindi. Kaya, the Bible is very clear. Now, hindi ko naman ibig sabihin mga kapatid, let me make myself clear. Ang pagpunta sa langit, hindi lang yan paggawa ng mabuti. Kung ito'y pananampalataya sa Panginoon. Basahin natin Efeso 2:8 para mas malinaw. Ang sabi diyan, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kanino? Kay Kristo. Ibig sabihin yung pananampalataya natin kay Kristo ang magbibigay sa atin ng kaligtasan mula sa impyerno patungo sa langit. Naunawaan natin. Now, sabi dito, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Yung pagpupunta sa langit, it is a gift from God. Naunawaan natin. Now, going to heaven is a gift from God. Hindi ito galing sa inyo na para bang ang galing ko. Talagang naisalba ko yung sarili ko, nakarating ako sa langit. Walang ganon. Dahil ang sabi dito, hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. Walang sino man sa atin dito na pwede magsabi, ay, kaya ako nasa langit kasi linggo-linggo nasa simbahan ako eh. Linggo-linggo, nag-aabuloy ako. Kaya ako nasa langit kasi lagi ako nagsusowi, lagi ako mati ng prayer meeting. Walang ganon. Hindi ka madadala sa langit ng paggawa ng mabuti. Kaya ka makakarating sa langit dahil sa biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos, itong kaligtasan na to, na nung nanampalataya ka, naranasan mo yung kaligtasan ng Panginoon. Ngayon, kailan papasok yung mabubuting gawa? Basahin po natin, tuloy natin. Nilikha tayo ng Diyos sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Ngayon, ibig sabihin yan, kung talagang anak ka ng Diyos, ang mga gagawin mo ngayon, puro kabutihan na. Hindi pwedeng anak ka ng Diyos, pero puro kabalbalan, puro kasamaan ang ginagawa mo. Hindi pwedeng anak ka ng Diyos, pero makademonyo yung gawa mo.
At hindi rin naman pwedeng anak ka ng demonyo pero kabutihan ang ginagawa mo. Ulitin ko, naligtas tayo sa impyerno dahil nanampalataya tayo kay Kristo. Hindi ito galing sa atin, hindi dahil sa mabubuting gawa. Pero, nung tayo naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, binago tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng bagong buhay upang magampanan natin, magawa natin yung mga mabubuting bagay na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Kaya ngayon, babalik tayo ngayon dito sa Juan 5. Ang sabi diyan, sila na gumawa ng mabuti ay lalabas mula sa libingan patungo sa buhay. Sino yung mga gumawa ng mabuti? Yung mga nanampalataya kay Kristo. Are we clear? Malinaw ba? Okay, so, tingnan po natin. Pangatlo, the cry for compassion. Ito na ngayon. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na ako dito sa apoy. So tingnan ninyo, nagkabaliktad na ngayon. Itong si mayaman na araw-araw ay nasa kasaganaan, at talagang nabubuhay, nahihiga sa pera, nahihiga sa ginto. Saan siya napunta? Sa impyerno. Ang sabi doon, init na po ako dito. Init na init ako sa apoy. Pwede po ba utusan niyo si Lazarus? Isawsaw man lang yung kayong daliri at patakan man lang ako ng isang tubig. Para man lang kahit pa paano maibsan yung init ng katawan ko dito. Torture eh. Ano ba yung sagot ni Abraham? Pero, sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nung nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maaring ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. So tingnan niyo, ang sabi ni Father Abraham, symbolizing God, naalala mo ba nung nasa lupa ka, puro kasiyahan ka, di ba? At itong si Lazarus, puro kahirapan. O ngayon, nagkabaligtad kayo. Para sinasabi ni Lord, because of your choices. Okay? At ang sabi dito, at hindi pa ari yung sinasabi mo kasi merong sa atin dito, malaking bangin. Yung nandyan, hindi makakapunta rito. At yung narito, hindi pwede makapunta dyan. So, the rich man's cry for compassion for a drop of water is too late. Too late na eh. Para sinasabi nung rich man, patawarin nyo na ako. Sige na, hirap na ako dito. Patawarin nyo na ako. Pero sabi ni Abraham, ay hindi na pwede. Dahil yung nandyan, hindi na kayo pwedeng pumunta dito. Para sinasabi ng Panginoon, tapos na yung panahon ng pagsisisi. Nasagad mo na eh. Magsisi ka man ngayon, lumuha ka man ng bato, wala na. Andiyan ka na. Wala nang pagbabago. Naintindihan natin mga kapatid. Lumuha ka man ng bato. Kapag ka nasa Hades ka na, diyan ka na forever and ever. Okay? So, tingnan po natin Isaiah 55, sa 1-7. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Dapat ng talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang mga taong ito, taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makamit nilang kapatawaran. Tingnan po ninyo yung verse. Ang sabi dyan, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Merong limitasyon ang pagpapahayag ng Diyos ng kaligtasan sa atin. Hanggat nakaunat ang kamay ng Panginoon, abutin mo. Kasi darating ang panahon, yung kamay ng Panginoon, titikom na yan. Ang pinto ng langit sasara. Hindi laging bukas ang pinto ng langit. Kahit magmakaawa ka, hindi nalalapit ang Diyos sa iyo. Kasi tapos na eh.
Tapos na yung tinatawag natin na age of grace, yung panahon ng biyaya. Anong kasunod ng panahon ng biyaya? Panahon ng pagdurusa. Panahon ng paghuhukom. Tumalikod ka na. Hanggat nakaunat pa yung kamay ng Diyos, hanggat bukas pa ang pinto ng langit, hanggat malapit pa ang Panginoon sa iyo, tigilan mo na yung paggawa ng kasamaan. Kagaya yung nangyari din sa rich man na to. Too late to repent. Too late. Huli na eh. Ang sabi ni Abraham, no one can cross over. Yung mga nandyan, you cannot cross over here. Kami, you cannot cross over there. Ano yung sabihin nito? Walang purgatorio. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao, langit at impyerno. Naunawaan po natin. Hindi maaari na sinabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin, ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. So what is Hades? Hades or Hades is a temporary place of torment for unbelievers waiting for final eternal torture in hell. Parang ganito, yung Hades is itong lugar na kung saan tinotorture lahat ng mga unbelievers. Pero hindi pa yun ang impyerno. Kasi sa huling panahon, during the judgment day, yung mga nasa Hades, ang sabi po sa Revelation chapter 20, yung Hades ay itatambog sa impyerno. So, ibig sabihin, 1,000 times na torture. Kung nahihirapan na sila ngayon sa Hades, pagdating sa impyerno, 1,000 times na torture pa yon. Ano naman yung paradise? Yung paradise, sa gaya ng sinabi ni Jesus doon sa thief on the cross, di ba? Ang sabi nung magnanakaw, Jesus, pag nakarating ka sa kaharian mo, isama mo naman ako, alalahanin mo naman ako. Anong sagot ni Jesus? Today, you shall be with me in, sinabi ba, in heaven? Hindi sabi, today you shall be with me in paradise. So, ibig sabihin, bago tayo makarating sa langit, may paradise. May stopover. Pero yung stopover na yan, yung paradise, talagang paraiso yan. Ang sarap sa pakiramdam niyan. Kumbaga talagang, sabihin natin, isipin mo lahat ng mga gandang lugar dito sa buong mundo, pag samasamahin mo, that is paradise. Isipin mo lahat ng mga sarap na pagkain dito sa buong mundo na gusto mong kainin, nandun sa paradise. Naintindihan ba natin? Pero sa huling panahon, after the judgment day, yung paradise, sasakupin na yan ng heaven after the judgment day. Now, paradise is temporary place of comfort and luxury for believers, waiting for final eternal joy in heaven after the judgment and final resurrection. So after the final resurrection, na-resurrect na lahat ng tao, yung paradise ngayon ay sasakupin na ng heaven. So, kaya yung mga kapatiran natin, mga mahal natin sa buhay na namatay na, kagaya ni Pastora Malu, nasa paradise. According to Millard Erickson, one of the greatest theologians of our time. Tingnan nyo, ang sabi dito, ay aspect, conscious. Conscious ba yung mga unbelievers? Yes. Believers, yes, in fellowship with Christ, conscious. Yung mga nasa paradise, they are conscious of what is happening here on earth. Naunawaan natin. But they cannot communicate with us and we cannot communicate with them. But they can see us. Naunawaan po ninyo. Kaya, halimbawa, yung Alwas, Pastora Malu, nakikita niya yung nangyayari sa atin ngayon. Pero she cannot communicate with us and I cannot communicate with her. Kahit sabihin ko, Malu, tulungan mo naman ako, hirap na ako, lungkot na ako sa iyo, magparamdam ka naman. Hindi ko pwedeng gawin yon, no? And then, yung unbelievers, yes, they are conscious. Kasi nga, conscious sila, tinotorment sila, at nakikita nila yung kanilang mga mahal sa buhay na ganun din, no? Then, location with Christ, paradise, Abraham's bosom. Unbelievers, Hades, place of punishment, outer darkness. Duration, hanggang kailan? Yung mga believers, temporary until the final resurrection. So yung unbelievers, temporary until the resurrection and final judgment. Change possible? O sabihin, posible ba na yung believers mapunta sa Hades at yung mga unbelievers mapunta sa paradise? Ang sabi, no! Kaya ito, para sa mga believers, kapag nasa paradise ka na, huwag mo isipin, naku Lord, baka malaglag ako doon. Huwag naman, Lord. Hindi ka na malalaglag.
Forever and ever ka na sa langit eh. Naintindihan natin. At yung mga nasa Hades, sana naman, makarating ako sa paradise. Hirap na hirap na ako dito. Hindi mangyayari yan. Sabi ko sa iyo, kahit lubuhan ng bato, yung mga nasa Hades, doon na yun. Dahil ang sabi ni Abraham, merong malaking bangin, yung mga nariyan, hindi pwede pumunta rito, at kami, hindi kami pwede mag-cross over dyan. Tapos na. Yung age of grace, tapos na. Naghihintay na lang kayo, kayong mga nasa Hades ng final judgment. Okay. Now, the call to repentance, no? Basahin nga natin, 1, 2, 3. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, pinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo sila upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ng mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ng sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit isang patay na muling nabuhay. Ang sabi ng mayaman, pakinggan niyo mabuti, kung ganun po pala, amang Abraham, yung meron akong kapatid na buhay pa, baka pwede pong papuntahin nyo si Lazarus, buhayin si Lazarus, papuntahin nyo para mag-preach sa kanila. Para hindi sila mapunta rito, mag-repent sila. Ano sabi ni Abraham? Hindi. They have Moses and the prophets. Ano ibig sabihin nun? They have the word of God. They have the word of God. They know the word of God. Ngayon, kung hindi sila maniniwala sa word of God, kahit merong isang patay na mabuling mabuhay, hindi sila maniniwala. Tingnan niyo si Jesus Christ. Di ba? Tingnan niyo si Lazarus, yung Lazarus na kapatid ni Mary sa ni Martha. Di ba nabuhay? Binuhay ni Jesus? Ano nangyari? Yung bang buong Israel na nampalataya kay Jesus? Hindi Yung mga Pariseo sabi, patayin niya si Lazarus ulit, patayin uli yan. Hindi naniwala. Mahalaga yung himala. Dahil maraming tao na lumalapit sa Panginoon dahil sa himala. Pero, mas mahalaga ang salita ng Diyos sa himala. The Word of God is more important than miracles. Dahil si John the Baptist, walang ginawa kahit isang himala, pero libo-libo ang nanampalataya sa Diyos because of the preaching of John the Baptist. Kaya, mga kapatid, manampalataya sa Word of God. Alam niyo, nung bagong born again ako, sabi ko, Lord, gusto ko makakita ng himala. Lord, talaga gusto ko makakita ng himala. Alam, sabi ng Holy Spirit sa akin, tingnan mo yung sarili mo. Hindi ka ba himala? Hindi ba sapat yung sarili mo na binago kita? Hindi ba isang himala yan? At sabi ko, Lord, salamat po. Oo nga naman, Dahil kung hindi ka naghimala sa buhay ko, nasa na kaya ako ngayon? Isa akong makasalanang tao. Wasak ang buhay ko. Yung mga buhay ninyo, tingnan ninyo kung paano kayong binago ng Diyos. That is a miracle. Naunawaan po ninyo. Pero kung ikaw hanggang ngayon hindi ka pa binabago ni Lord, ay talagang wala ka pang himala at hindi ka pa talaga sa Panginoon. At ito, gusto ko lang balikan, sabi nito, di ba, yung mga nandun sa impyerno, hindi na makakapunta dito. Yung mga nandito, hindi na makakapunta. Kaya, November 1 na. Okay, mga namatayan. Ito, tandaan nyo, yung mga namatayan, hindi nyo na pwedeng makausap yung espiritu noong mga namatay nyong kamag-anak. Kasi, nandun na nga sila sa Hades. Hindi na sila pwedeng bumalik dito. Meron ako experience ganito, naikwento ko na ito more than 100 times. Meron ako estudyante sa MCU. Siya, presidente ng klase, pinakamatili sa algebra. Ang sabi niya sa akin, Sir, ganito po Alam niyo, pag natutulog po ako, may nakikita po ako mata sa kisame, nakatingin sa akin. Anong ginagawa mo? Takot na takot po ako, tatalakbong lang ako Tapos po, may mga lumalapit sa akin para mga white lady. Dinala po ako nanay ko sa albularyo Ano sabi ng albularyo? Kung saan daw po pupunta yung white lady, unahan ko po. Ano sinabi ba sa pastor mo? Sinabi ko po sa youth pastor namin, ano sabi ni youth pastor? Mag-pray lang daw po ako, mawawala Sabi ko, hindi sapat yun.
Pumunta ka sa church namin, paalam ko sa magulang mo, wag pinayagan ka, sige pumunta ka. Pag di ka pinayagan, huwag ka magpumilit. Eh di dumating nga. And di nung kinausap ko na, maya, hindi nagsalita yung evil spirit. Dami nagsalita. Pero yung pinakahuling nagsalita, sabi niya, ako to si Banong. Sabi ko, sinong Banong? Ako to yung lolo niya. Mahal na mahal ko tong apo ko. Babantayan ko tong apo ko. Sabi ko, demonyo ka. Hindi kasi Banong. Demonyo ka na ginagamit mo yung pangalan ng lolo niya. Demonyo ka. Dahil ang espiritu kako ng mga namatay na, hindi na pwedeng bumalik. Alam niyo, sumagot ng demonyo. Alam mo naman pala, tanong ka pa ng tanong. Sabi ko, demonyo ka, bastos ka, sa pangalan ni Kristo, Lord, pinapadalan ko ng apoy itong dila nitong demonyong ito. Eh, namimilipit. Sabi ko, lumayas ka dyan, sa pangalan ni Jesus. O lumayas. So, kaya ako, sabi ko sa inyo, hindi pwedeng bumalik yung espiritu ng namatay. Baka man, November 1, kausapin nyo yung mga namatay nyong kamag-anak na demonyo yon yung kakausap sa inyo. So, in life application, the people's needs are more important than luxury. Ibig sabihin, yung pangangailangan ng mga tao, mas mahalaga yan kaysa sa kasaganaan ng buhay mo. Ibig sabihin, gamitin mo yung kasaganaan na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, gamitin mo yan para tulungan yung mga taong nangangailangan. Hindi kagaya nung nangyayari ngayon. Ito, 89.9 billion PhilHealth funds. So, nawawala. Saan napunta yung 89.9 na yan? Sa bulsa nino? Ay, bawal magsalita. Okay, news update. Ito pa. 297 na hindi gumaganang Super Health Center na diskubre ng DOH. Super Health Center sa Marikina na diskubre na walang gusali. Signal nyo. Mga ghost projects. Ito pa. Si Sherwin. Over 10 billion pesos in overpricing of farm-to-market roads na discover ni Gatchalian. Ex-DPWH, Yusek Bernardo, exposes DPWH corruption scheme. Tingnan nyo, no? Di ba 3 trillion ang kinilimbat ng DPWH since 2016, ang sabi ni Ping Lacson. Ito pa, unused, misused, Department of Health. Ito, billion-billion, no? Grabe. Ito pa, pinakahuli. 22 DepEd buildings sa 1,700 ang nakumpleto pa lang ng DPWH. So, tingnan ninyo, ang corruption sa Pilipinas, hindi lang massive, but it is systemic. So, kaya, mga kapatid, hirap na hirap ang Pilipinas, hindi naman pala dapat tayo maging mahirap. Dapat kasing yaman tayo ng South Korea at ng Singapore. Kung hindi corrupt ang ating gobyerno, nasa system na yung corruption. At itong mga taong ito, nabubuhay sila sa karangyaan, samantalang tayo, mga Pilipino, nabubuhay tayo sa kahirapan. Kagaya itong pag-aaralan natin, the rich man, yung rich man, nabubuhay sa kasaganaan, samantalang si Lazarus, nabubuhay sa kahirapan, walang makain. Na-imagine ko, yung rich man, ito yung mga corrupt dito sa buong Pilipinas eh. Bilyon-bilyon pinapatalo sa sugal. Samantalang tayo, hirap na hirap tayo. So, salamat na lang sa Panginoon dahil may hustisya ang Diyos. Itong mga korap na ito, sigurado, sa Hades ang punta nila. At tayo naman, nananampalataya sa Panginoon, kahit mahirap tayo dito, pero pag tayo namatay, sa langit tayo pupunta. Pero, may pagkakataon pa na mabago ang sitwasyon natin sa buhay. No? Manalangin tayo ng manalangin na itong mga korap na ito ay parusahan ng Diyos at maibalik yung mga kinalumbat nila para ang Pilipinas umasenso naman kahit papaano. And then, pangalawa, think hard about the consequences of your choices. Ulitin ko, yung choice mo ngayon, may consequence yan in the future. Huwag mong isipin na yung mga desisyon mo ngayon, walang effect yan sa kinabukasan. Meron. Kaya mag-isip ka mabuti. Yung mga desisyon mo ngayon, isipin mo yan. Because in the future, either pagpapalain ka ng Diyos o sisingilin ka ng Diyos. Depende sa mga desisyon mo ngayon. Pangatlo, the word is more powerful than miracles. Mahalin natin ang salita ng Diyos because it is more powerful than miracles.
Okay? Pang-apat, pinakauli, the truth about eternity is awaiting all of us. There is eternity waiting for us. Merong habang buhay. Lahat tayo, mabubuhay tayo for all eternity. Ha? Ikaw may eternity ka, yung katabi mo may eternity. Kaya lang, ito ang tanong, where will you spend your eternity? In heaven or in hell? Yun ang tanong. Where will you spend your eternity? Saan mo gugugulin yung habang buhay mo? Sa langit? O sa impyerno? Pinakahuli, basahin natin tong verse na to. I will end on this. Napakahalaga nito. Sa araw na ang Panginoong Hesukristo ay mahayag mula sa langit kasama ng kanyang makapangyarihang mga anghel sa pamamagitan ng naglalagab na apoy, ay maghihiganti siya sa kanila na hindi nakakakilala sa Diyos at sila na hindi sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Daranasin nila ang kaparusahang walang hanggang kapahamakan. Ito ay ang pagkahiwalay mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalatian ng kanyang kalakasan. Sa araw na iyon ng kanyang pagdating, siya ay luluwalhatiin ng kanyang mga banal at kamamanghaan ng lahat ng sumasampalataya. Ito ay sapagkat ang patotoo namin sa inyo ay inyong sinampalatayanan. Wow! Alam nyo, this is one of my most favorite verses. Kasi, naghihirap ka man dito sa lupa, ang sabi ng Panginoon, ipaghihiganti tayo ng Diyos sa mga masasama. Hindi ka man makipaghiganti sa mga masama dito, ang Diyos ang maghihiganti para sa iyo. Ano yung higanti? Darating ang Panginoon sa naglalagablab na apoy kasama yung kanyang mga anghel upang parusahan yung mga hindi na nampalataya sa Diyos at hindi naniwala sa Ebanghelyo ni Kristo. At magdurusa sila ng habang panahon. Manalangin po tayo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong binigay mo sa amin. Lord, we thank you, we praise you, God. Dahil ngayon pong oras na ito, binibigyan mo kami ng pagkakataon para ikaw ay sambahin at humingi kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Mga kapatid, kung sino man sa atin dito, naungusap ang Holy Spirit sa iyo at sinasabi mo, Panginoon, gusto ko pong humingi ng tawad hanggat may panahon pa. Ayoko pong maging huli na bago pa ako humingi ng tawad sa iyo. Mga kapatid, I'm sure merong isa o dalawa sa inyo na kinakausap ng Holy Spirit na sinasabi sa iyo, anak, ito na yung panahon na kailangan mo humingi ng tawad. Dahil baka bukas makalawa, huli na. Samantalahin mo hanggat nakaunat ang kamay ng Panginoon, hanggat bukas ang pinto ng langit. Kung sino man sa atin dito nagsasabi, Pastor, gusto ko humingi ng tawad sa Panginoon. Gusto kong ituwid ang buhay ko. Gusto kong isuko ang buhay ko sa Panginoon. Ayoko magdusa sa impyerno. Pakitaas mo yung kamay. Kung sino man sa atin dito, sabi, Lord, kung hindi nyo pa nagagawa ito, no? Kung meron sa atin dito, hindi nyo pa nagagawa yung maisuko ang buhay nyo sa Panginoon, I'm inviting you for the first time that you raise your hands. Or kung meron mga backsliders dito, alam mo, backslider ka. Pakitang tao ka lang. Ma-attend ka ng church pero hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. And God is telling you, anak, magpakatotoo ka na. Humingi ka ng tawad. Hanggat may panahon pa para mapatawad kita bago mahuli ang lahat. Raise your hand. I will pray for you. Sige po. Raise your hand. Sige. Raise your hand. Kung sa palagay mo, you are telling God, Lord, gusto ko humingi ng tawad. Yung for the first time, mga kapatid, kung hindi nyo pa nagagawa ito, kung nagawa nyo na ito before, pakibaba yung kamay. Pero kung hindi nyo pa nagagawa na maisuko ang buhay nyo sa Panginoon, at hindi nyo pa nagagawa na talagang lubusang humingi ng tawad sa Panginoon, raise your hand. Okay?
So yung mga nakataas ang kamay, please stand up and I'll pray for you. Sige po. Yung mga gustong sumabay sa panalangin, you want me to pray for you, you want me to lead you in prayer of repentance, sige po, tumayo lang kayo and I will lead you in a prayer of repentance. Yung mga nasa lobby, kung sa palagay mo, kailangan mong humingi ng tawad sa Panginoon, I want you to stand up. Bago mahuli ang lahat. Hindi mo alam kung kailan ka babawian ng buhay ng Diyos. Bago mahuli ang lahat, humingi ng tawad sa Panginoon. Dahil kapag ikaw namatay at napunta ka sa Hades o sa impyerno, lumuha ka man ng bato, hindi ka na makakaalis doon habang panahon na ang pagdurusa. Kaya yung mga nakatayo, repeat after me, nanggaling sa puso, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan na nagawa. Panginoong Jesus, lubos po ako na nagpapakababa sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan, matigas ang ulo, matigas ang puso, nabuhay para sa aking sarili. Subalit sa mga sandaling ito, binubuksan ko po ang aking puso. Kinikilala kita, tinatanggap kita, isinusuko ko ang aking buhay sa iyong mga kamay. Kinikilala kita, Jesus, bilang aking nag-iisang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tanggapin niyo po ako. Ibilang po ninyo ako sa inyong pamilya sa langit. Isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tulungan niyo po ako na lubos na magbago at sumunod sa inyong kalooban. Salamat po, Panginoong Jesus. Ito po aking dalangin ng buong puso sa Panginoong Jesus. Amen.